likha't luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, Ama. Hallelujah! Napakabuti mo, mahal naming Ama. Ang iyong likha'y luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Amen! Hallelujah! Thank you, Lord. Itong pasalamatan si Almighty karong buntaga. Yes, amen. Almighty Father, we thank you for this beautiful day. Yes, amen. We welcome you in this place. We ask for your wisdom. We ask for your presence sa mga kasing-kasing karon. Thank you, Almighty, for this day that you made for us. And we will rejoice and be glad in it. Thank you, Almighty Father. Thank you, Yeshua. Itong palakpakan sa Almighty, mga gala, pinaka-the best. Pinaka-the best na pakpak. Makapaglingkod ang tanan. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Inay mong katapad nga I'm happy nga nakakaroon diri. Ina siya nga nindot kayo imong dagway. Kabalo ba mo mga higala na ang Shabbat gihimo para sa tuwa? I mean, wala siya gihimo. Of course, para sa Ginoo siya, no? Pero pabor para sa tuwa. Kaya si Almighty, di man siya kinahanglan magpahuway. Si Almighty, tungod gamhanan man siya, di man siya matulog. Matulog ba si Almighty? Hindi. Pero matingala ta sa creation, on the seventh day, He rested. Di ba? Actually, gipakita lang niya sa tuwa nga diri sa kalibutan, kinahanglan ta og charger. Ang atong mga cellphone malobat, gina-charge. Ang motor, mahupda gasolina, ginatubilan. Ang sakyanan, mahilis ang ligid, ilisan.
Ang tao, kinahanglan po ta og charge, kinahanglan po ta mo refresh sa atong sarili. Kaya kung mabisita sa ato ang ginabuhat sa tibuok bulan, unya wa na tay pahuway, wa tay dili ta magpa-charge, malobat gyud ta. Kini ato ang ginabuhat mga higala. Actually para ni sa tong kaugalingon nga regalo ni Almighty sa ato nga maunang natay panagtigom diri. Kay sa tinuod lang kung undangon nato ato ang fellowship, wa yun, di ta kalahutay aning kalibutan na. Yes, tinuod kaya nato nga natay relationship kay Almighty, makaampo ta nga kita-kita lang. Pero kuwang yun na siya mga higala. Kikinahanglan na agyo'y panagtigom o panagtapok. Na agyo'y anong support one another ba? Amen? So, masalamat po kay Almighty nga naani siya. Salamat po kay Almighty yun kay mauning rason nga makapadayon ta sa ato ang lakaw aning kalibutan. Dakoy nagmuni-muni ko ba sa isa ka adlaw, di ba, nagatrabaho man gyud ang tao para makabuhi. Kung mangingisda ka para makakaon. Kung panday ka, kung teacher ka, you move to feed yourself or ang pangutana, maor ba na ang reason nga nung nabuhi ta? Nabuhi ba ta para makasurvive? Survival na ba niya ito Or na ay purpose nga nung buhi ta? Kaya na to mo trabaho, kaya ninyo mo mulihok. Pero unsa na siya kanang hantod na ta mga matay, magsige na lang tag inana, survival or purpose. Nakaremember ko sa kinabuhi ni Moses. Si Moses, mga higala, kasi familiar kay Moses dari. Si Moses, nailhan na siya sa iya gihatag ang Ten Commandments. Nailhan na to siya nga siya ang gigamit ni Almighty nga natunga ang dagat nakatabok ang mga Israelites. Pero kung atong i-rewind gamay, atong tanaw ng kinabuhi ni Moses, kuyaw kay kaagi, Brad, patyunon ang mga bata atong panahon na, kay patyunon ni ang hari sa Egypt ba. So ang mama ni Moses, mabasa niya sa Exodus 2. Ang mama ni Moses, nangita siya pamaagi nga maluwas iyang baby. So naghimo siya basket. Nagipaghimo niya basket, gibutang niya ang bata rito, iyang gipa lutaw sa river. Kana nga sitwasyon mga higala, pait nagigwena siya. No, kay liman kag imong kaugalingong anak, ibutang na lang nimo sa basket para mo survive. Makita na to ila, murag kato nga moment pait kito sila ba. To make this short, nakita ang basket. Amazing ba? Amazing dili.
Napalang sa basket si Moses ba, makita na to, gibantayan gyud siya ni Almighty gyud. Kanang nagyud siya tawag, no? So nakita ang basket na napunitan atong anak ni napunitan sa anak ni Pharaoh. Pagpunit, niduol dayon to iyahang igsuon ni Moses na babae. Nagkuan siya ba nga, kami bantayan ni, so niingon tong anak ni Pharaoh nga, sige, bantayin ninyo. Burag ididi ba, inurse ba. Hantod nga, muhunong og gatas, dikto niya kwaon si Moses. So naitabo mga higala, nagdako si Moses sa Egypt. Kabalo ba mo unsa ang Egypt sa unang panahon? Sama gyapon aning Pilipinas. Ang Egypt sa unang panahon, grabe ka-advance. Kumplito tanan. Na sila'y law enforcement, na sila'y sariling pulis, sariling gobyerno, sariling balaod. Kung makita nato ilahang mga gipanghimo sa unang mga building, mga grabe kakuyaw ang Egypt yun. So pag parinti man sila ni Pharaoh, kaya nagdako man siya sa Egypt, mga higala, makita na to si Moses nga, nagdako gyud sa nga halos tanang butang nga sa kalibutanon naa sa yaha. Nakatilaw siya o ang iyang kinabuhi isama sa prinsipe. Okay? Hantod nga ambot lang unsay nahitabo aning mahinga higala nga nakita ni Moses daog ang mga Israelites atong panahon na. Gidaog-daog. Iyang gilabanan. Napatay niya ang kapwa Egyptian. Napatay niya ba? Pagkapatay niya, para maluwas tong Israelites, pagkapatay niya tong Egyptian, gitago niya, wag siya nagpahibalo nga siya nagpatay. Hantod nga naay nag-away nga mga Egyptians, kuyaw man ni si Moses kay ruler ba ni. Gibadlong niya, unsa man mo, ay mo gana. Gitubag man na siya sa Egyptian nga, si kinsa man ka maghari-hari sa mua. Nga nakapatay mga ni kag Egyptian, tungod lang nga ng mga Israelites. Human na ito mga higala, kulbaan si Moses kung nasakpa nagyug ko nga nakapatay kong Egyptian. Hantod nga nakabalog yun si Pharaoh. Pagkabalo ni Pharaoh, dikto na gusto na niya patyon si Moses. Dikto na ni takas, nilayas, nilakaw si Moses gawa sa Egypt. Sound check. Sa tanaw na to mga higala, gitugutan to ni Almighty wala. Kay kung ato ang i-summary gyud, ang mga Israelites ato mga higala nahimo silang ulipon sa Egypt. Unya grabe na kay-ampo ang mga Israelites nga maluwas sila sa ilahang kahimtang. Unya karon pagtakas ni Moses, to make this short, nakigstorya si Almighty sa yaha. Unsa gigamit ni Almighty pagstorya? Familiar ba mo ni nga story mga higala? Nga burning bush. Familiar mo ni wala? Importante kini nga storya gyud, mas maayo nga i-review na to ni ba kay nindot jud kay ni ba sa tinuod lang. Nakita ni Moses nagkalayo nga punuan o bush. Ug napansin niya nga masking kusog king kalayo, wala nasunog ang kahoy. Okay? Mutog dikto siya gitawag ni Almighty.
Ana si Almighty siya, ako ning imubo. Gamiton di ka nga maluwas ang mga Israelite, mga taga-Israel. Okay? Kabalo mo sa gibuhat ni Moses, mga igala. Nibalibad yun siya sa sugod. Alanganin siya. Alanganin siya. Naabay naadari karon nga kabalo ka tinawag ka ni Almighty pero murag alanganin ka. Nag-alanganin ka ba? Ingon pa ni Moses nga di daw siya kabalo mo istorya. Gitubag siya ni Almighty. Kinsa may day naghimo sa baba. Kinsa may nag-alaw nga naay buta o nag-alaw nga naay amang. Ingon ni Almighty, tudluan de ka unsay imong isulti. Amen? Unya kaning panahonan kabalo jud kung anong alanganin si Moses. Kay kabalo si Moses nga unsa ka grabe ug unsa ka powerful ang Egypt. Daghan kay sundalo. Unya ingnan lang ka nga sugua si Pharaoh nga ipagawas ang mga Israelites. Ngunit talaw yun si Moses yun. Ingon yun siya nga, alanganin yun siya. Baragog, klaro na kayo, alanganin yun siya. Ana pa siya, unsa man akong isulti, nga kinsa ang Ginoo. Gibalik-balik lang ni Almighty, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Ako ang gialagaran ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob. Amo nang ginabalik-balik ni Almighty siya. Unya kaning panahon na, si Moses mga higala, magbalantay lang og karnero sa iyahang father-in-law. Ha? Ako ning imubo ha. Gikan siya sa Egypt. Nag-study sa Egyptian. Nakita niya unsa kagamhanan ng Egypt. Nawala siya sa Egypt. Nakapuyo siya sa isa ka lugar. Okay? Nga nagbantay sa og karnero. Meaning, wala siya ikabuga. Kaya wala siya ikahinambog. Unya, ang gisugo ni Almighty siya kalabano ng Egypt. Okay? Wala siya, wala siya mga kabayo, wala siya mga sundalo. Wala gyud si Moses. Itong basahon be. Basahon na to ni. Agto ta sa Exodus ta, chapter 40. Dari ta masugurog basa. Exodus 3. Exodus 3. Now Moses was tending the flock of his father-in-law, Jethro, the priest of Midian. So he led the flock to the farthest end of the wilderness, coming to the mountain of Elohim, Horeb. Next verse. Then the angel of Adonai appeared to him in flame of fire from within the bush. So he looked and saw the bush burning with fire, yet it was not consumed. I-emphasize dari kalayo nga wala na sunog. Okay? Next. Moses thought, I will go now and see this great sight. Why is the bush not burnt? Okay, next. When Adonai saw that he turned to look, he called to him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses. So he answered, unsa di nga version ni? Padayon no. TLB ni. Padayon. Next verse. Come no closer, take your sandals off your feet, for the place where you are standing is holy ground. Next verse.
Mo nagpailaila si Almighty diri ha. Paila itong ako naman ni na-summarize ka ganina. Next verse. Ingon siya, I have surely seen the affliction of my people who are in Egypt. Nakakita si Almighty sa mga pag-antos sa iyang katawhan. Okay? I have heard their cry. Ana si Almighty. Next verse. Next verse. Next verse. Okay? Kani, pwede nyo ni basahon na. Unya, kung kamukha mo lang. Next verse. Ingon siya darito. At siya nga, sikinsa man ko, who am I that I should go to Pharaoh and bring Israel out of Egypt? Sikinsa man ko. Kabalog yun si Moses, wala yun siya kaya. Kabalog yun siya. Next verse. Pero mauning kalami. Nag-promise si Almighty siya, I will surely be with you. So that will be the sign that it is I, so that will be the sign that it is I who have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship the Almighty in this mountain. Mga higala, kabalo naman yun ta sa historia no? Nagawas man yun ni Moses ang mga Israelites sa Egypt. No? Nadaog sila Moses, wala. So sure kayo, pag muingon si Almighty, ubananta niya, madaog yun ta. Okay? Okay? So, tawa ha. Next verse. Next verse. Next verse. Next verse. Next verse. Basta mao niya akong gisummarize ganina. Nag-promise siya nga dadun niya ang mga Israelites sa land of promise. No? Next verse. Next verse. Next verse. Next verse. Next verse. Morning mga instruction ni Almighty. Grabe ang iyang instruction. So, remember mo itong wali ni Pastor Bobby nga nakadala pa silang mga bulawan. Mao man yun. Gawa sila sa Egypt, walay nagkasakit. Ang ilang sandals, wa naguba. Kanamdo mo sa wali ni Pastor Bob? Basta mag-uban lagi si Almighty. Good. So, di kita mo bulag kay Almighty. Okay? Next verse. O, tara. Then Moses said, tanawan, itubag pa yun si Moses. Sa tanan nga nadunggan mga higala, nitubag pa yun siya. Pero, pero, bat. Unsay Bisaya sa bat? Unsa? Nisulti nagpero si Moses nga wala pa sa Egypt nga mga pero naman na sa Egypt. Ingon sa bat, ana siya. Look, they will not believe me or listen to my voice. Ana siya kay Almighty. Basig di sila mo tuos kung abaw niya. Muingon pa gyud sila nga, wala nagpakita sa imuhang Ginoo. Basig di sila mo tuo, Lord. Ana si Moses. Next verse. Kini. Unsa ingon ni Almighty? What is that in your hand? Ana si Moses, a staff or a rod. Next verse. Then he said, cast it on the ground. When he cast it on the ground, it became a serpent. So Moses fled from before it. Next verse. Then Adonai said to Moses, stretch out your hand and take it by the tail. So he put out his hand, laid hold of it, and it became a staff in his hand. Ako bisayaw na.
Di ba na si Moses, Lord, basig di sila mo tuo. Basig di sila mo tuo, Lord, nga nagstorya ta. Ana si Almighty. Unsa ang nasi mong kamot? Ana si Moses, sungkod. Ana si Almighty, ilabay. Gibuyan niya, nahimong serpent. Ana din si Almighty, punita sa ikog pagyud. Di ba, kung mapunit ang bitin, kung mahimong uluhon, di ba? Siya punita sa ikog. Kuya ko yung mga instruction ni Almighty ba? Pag punit niya sa ikog, nibalik og sungkod. Balakpakan na to si Almighty, mga igala. Bidibin niya atik-atik, nahitabo biya yun eh. Kabalo mo unsa kung mahinumduman ani, di gyud ko makalimot ani, sukad sa kong pagkabata. Paminaw mo. Unsa ta karon 2025. 1998, pila edad na ko ana? Ha? 27 dili oy. 1998. 86 mo ko na tao. 1986. 1998, bata pa kay ko, basta bata pa kay ko, mga less than 10. 1986 ko na tao. Mga anak, basta bata pa. Pero di ko makalimot. Kabalo mo unsa? Mauning verse, mga higala, nga ang DCBC nagsugod. Pagtawag ni Almighty, pag-instruct ni Almighty kay Pastor Bob nga maghimo og TV station, way kaalam-alam si Pastor Bobby. Walay budget. 5 kag TV station imong itukod. Pero simple lang ang ingon ni Almighty kay Pastor Bob. Unsa man ang nasa imuha karon? Isa ka VHS, isa ka TV. Kana gamiton ko na kung unsang nasa imong kamot karon. From that moment, mga higala, ang milagro ni Almighty wa na ni hunong. So kung unsa day ang naa sa tuwa karon si Moses sungkod. Ug kanang naa sa tuwa karon ba? Pwede gid na gamiton ni Almighty para sa kingharian. Ug iyahan nang i-multiply. Mao ni sa higala. Kung unsa tong naalang kay Moses, gigamit, kabalo mo ka ng sungkuda? Grabe kay nga sungkod ba kung basahon nimo ang Biblia. Mauna ang giana niya sa tubig, nahimong dugo. Giana niya sa dagat, tunga. Kabalo mo ngano? Na isa ka verse diri ha. Next verse. Yeah. This is so that they may believe Adonai, the Almighty of their fathers, the Almighty Abraham, Isaac, and Jacob has appeared to you. Next verse. O, kalahi po ni siya. Ingnan niya si Moses, kay butang imuhang kamot sa sulod si imong sinina. Pagawas, nahimong sangla. Pagbana na po niya, nawala. Grabe ko yawa, no? Next verse. O, mao ni siya. Next. Next. But if they do not believe even these two signs, nor listen to your voice, you are to take the water of the river and pour it on the dry land. The water which you take out of the river will become blood on the ground. Next verse. Morid, balibad na po ni si Kuan. Tanawa si Moses, mga igala, nakakita ang nagmilagro. Murason pagyud. Grabe, no? Mura po kita ba? Nakasinati naman tas Ginoo ba?
Pero usahay mo gahe gyud atong mga ulo bitaw. Tama dili. May gani grasya si Almighty ba? No? Yung sabat Moses said to Adonai, I am not a man of words. No? I have a slow mouth and a heavy tongue. Di daw siya. Nga daw siya. Di daw siya makaistorya daw. Kanang maula. But lang ha. Kinsa na gipawali dari nga maulaw wali kay di ka balo mo istorya. Pero ginana yung gibati ba? No? Kinsay, di ba? Ano mo kung mag-testimony ka, mag-alanganin pa ka, anak bitaw. Pero ang buhaton na rin anak mga igala, mutindog lang ta. Lahos-lahos na lang wisdom, anak. Hantod nga ang testimony na himo ng testiwali. Di na kamuhundang kay maayo kay si Almighty. Amen? Next verse. O dara o. O ning isa ni sa akong paborito nga tubag ba ni Almighty kay Moses ba. So Adonai said to him, who made man's mouth? Kinsa ni naghimo sa baba? Kinsa? Si Almighty. Ha? Or who makes a man mute? Kinsa day makapaamang sa tao o kinsa day kita o makapabuta sa tao? Meaning, ipakita niya, kontrolado niya tanan. Kuyawa, no? Kung moingon si Almighty nga, mabuta ka ugma, mabuta juga ugma ba? Oh. Di na to hulaton nga mabuta ta. Amen? Next verse. Now go, I will be with your mouth and teach you what to say. Hallelujah. Kabalo mo mga higala, sultian ta mo. Kani tanan bitaw, kaning ato ang pagtuon, kaning Zion o kaning atong mga na-learn for how many years bitaw nga nag-apil ta sa church, sa fellowship. Wala pa ni simbahan mga higala, nagsugod rin ni siya sa TV station. Okay? Tungod ni obey si Pastor Bob. Tanawa ang gahom ni Almighty mukatay hantod nga niabot sa tuwa, abot sa inyo ha. Amen? Grabe ka amazing. Grabe ka amazing yun. One simple obedience will create an atmosphere of miracles. Imagine na daw kung si Moses ni balibad ani. Imagine na daw niingon si Moses, Lord, next time na lang. Or Lord, lahi na lang Lord. Way kaluwasan. Di makagawas ang mga tao sa Egypt, ang mga Israelites sa Egypt. Mahimo silang ulipon sa tibuok nilang kinabuhi. Kinsay gawas nun na rin. Kabalo mo nga nung gawas nung takaron, kay na'y nagpagamit kay Almighty, nagwalay sa tuwa. So di ta mo sugot, nga di punta mo wali. Amen? Ako, bahalag unsay huna-huna sa tao, sa kuha. Di man ko perfect ng pagkatao. Pero di jud ko muhunog walay hantod makaistorya ko. Because the Almighty is good and He is good all the time. Amen? Sa tinuod lang, dapat ko ninyo bayaran. Dapat ko ninyo pagkanoon. Kay ako na nabaho ko sa inyo ha. Ingon si Paul. Pero wala na ako nagihimo. Gapanabaho ko para mabuhi ko. Then because it is the Lord's mandated that in the body of Christ, daghan ta kamot. So ako grateful kaayo ko na naa mo, pero naatay commitment. In other words, gi-challenge mo nga naay bayanihan once a week. Though dili di pugson, but I appreciate people nga moari. Are you listening? And thank you so much. But ayaw mo ugulat kung kinsay mo hatod ninyo diri, mura gyud na akong hangyo ninyo. Ingon si Pastor Bob, naplitihan ng inyong taxi para mo hatod sa inyo ha diri. Kay nganuman,
Ingon si Pastor Bob, since nag-commit mo, anhi diri mo limpyo, and then wala mo yung sakyanan, so ayaw gulat nga nain mo hatod din yung dili kay, dili man na pwede maghulat kay ang tao busy man. Dili man na to pwede mamanduan ang tao nga muhulat sa tuwa nga, oy, lakaw na ta. Kinahanglan, makabaluta nga naatay responsibility kay once you give, once you are committed, let your yes be yes, and let your no be no. Kang inyong paghatag, dili ni taman sa kwarta lang. Your time, your effort. Nakakita si Lord ni Ana. Are you listening? Nakakita si Lord ni Ana. Kung na-commit ninyo, and then, ako mismo as your leader, pwede ko maningil di mo, o asa to imong commitment, igsoon. Pero kung di na ka, okay na lang. Wala may problema. Kay accountable man mo kay Adonai, dili mo accountable sa kuha. So in other words, kung na-ay commitment, let your yes be yes and let your no be no. Now, ingon si Pastor Bob, nga ingnon ta mo, once you're committed, dili gusto si Pastor Bob nga magabihan mo. Sayo mo, anhi diri. And then, si Pastor Bob, nagapaninguha nga na siya maluto nga saging. Muna nga kinahanglan na agitay saging ana ne. Malungag na to para o kamuti o whatever ang ato ang masano. Ang gusto lang niya sa iyo na kung walay mo hatod ninyo, sakay mo og taxi, then si Pastor Bob daw ang mubayad. Ayaw mo hulat kanay mo hatod ninyo. Naminaw mo mga kaigsunan nga mga kugihan nga mo anhi dire. Ayaw hulat nga naay mo hatod sa inyo ha. Okay? So in other words, maningkamot ta kay nga kita na ni Lord. Baluba mo kung kinsay utangan ninyo, siya man. Siya ang obligado mo balik sa inyo tanan kay iyahan ang promise. Kung dako imo ihatag, dako pod ang iyang ibalik. Kung dako ang imong itanom, dako pod ang iyang ibalik. Pero kung limitado ra pod siya sa imo ha. Basta I challenge you to give. I am not challenging you nga kinahanglan 10%. Kay wala naman ipog sanay. Sa una, giobligar sila 10%. Sa New Testament, di ka kadungog pagtudlo nga 10, but wala nagundang ang pagpanghatag. Unsa may rason nga nganong muhatag ba? Listen, ayaw storya please, respeto lang. Okay? Unsa may rason nga nganong nag-challenge si Lord to give 10%. Number 1, unsa man naa didto is para na ay pagkaon ang house. So pagkaunon gid ay ang house ang nag-serve. House, food na gyud ang gibutang nito. Food, that there will be food in my house. Nang report ko sa inyong offering. Naa man na si Nene, pwede mo mangutana kung asa paingon ang offering. Usually, kung na ako'y ginakuha nga personal, ginabayaran ko na para gasto. Number 1, sa among food. Number 1, food, ginagay mo, obay, gisulti ni Lord. Para na ay food. Now, kana sa Pastor Bob, mahal ka na iyang isda. Ang isda na niya nga gina-order, tag 500 ang kilo. So, ang inyong offering pa lang, dili makapalit sa iyang isda. Sa tinuod lang, kay nga naman. Ako man ang gibahin sa suga diri. Although, ang among suga diri, 10,000 man, pero wala man ninyo na consume. Okay? So, portion sa 10,000, portion sa tubig, portion sa i-bless ang nagtrabaho, i-bless diri kay nagatabang man na sa amoa. It is more on our personal consumption nga alagad ninyo. Okay? Not unless kung may ingon na tag mangundang na ta dinhi, well, fine. Undang tag simba. Ayaw na mo gunahuna kung sa kaunon sa inyong pastor. Ayaw na mo gunahuna. Ang sulti sa First Testament, muhatag para na ay pagkaon ang panimalay. In other words, kung ingon kay kag pagkaon, it is more on our personal needs. Ayaw na lang nahilabtin akong make-up kay ako ang gitrabahuan. Kani akong pagpagwapa, ako ning gitrabahuan. Kana among sakyanan, amo nang gitrabahuan. Kana ang amo ang personal nga larga, ako nang gitrabahuan. But inyon akong mong inon kana inyong gihatag paingon gyud na sa among pagkaon. Okay? So karon sa tinuod lang, kung dili na mo halaka, naka-record na ba ta? Walay live.
So, murag ayaw ni i-record. Kaya mabaghuan ang mga viewer na nga sab. Okay. Dili live. Salamat. Okay. Pero, pwede kaya po na ito na i-post. Why problema? One of these days. Mayroon ako. Okay. Karon mga kaigsunan, kung dili na mo itugot ninyo kay kanin sa tinuod lang, kanin Davao Christian Bible Channel, dili ni simbahan. This is an organization where we gather. Samot na. This is a house. Because the church is ikaw. Ang church is ikaw. So in other words, this is a house. This is an organization. Now, kung dili ta mo i-challenge to be involved, I am not doing my job. Kung dili na mo consider nga kami balay, nga kani diri ang panimalay, nga house nga dapat suportahan, di magundang na lang ta, og simba diri. Wala may problema na. But if you consider us, nga kami gitawag ni Lord para sa inyong kinabuhi, o kamo gitawag ni Lord para sa amo ang kinabuhi. So we are a family. So, dili ninyo idalo kung unsay gusto ni Lord nga panalanginan ninyo ang panimalay. Are you listening? Yes. So, kana inyong tapang, ayaw na ninyo ipagabot-bot nga, usan na po ninyo, adto na po ta, sus kabudlay. Narana ninyo, kay tanan ang nilitok sa inyong bakba, naka-record na sa langit. Muna, maminaw ragig ko anak puhon kung kita mo atubay nata panahon nga kita mga tubang. Kay dili ko gusto nga mapugos mo. Kay dili na ni Old Testament. We have the Holy Spirit will give us the conviction that it is not hard to give. Ang gisulti, give cheerfully. Mao nang giingon sa New Testament. Give! Tagai kong verse anang give cheerfully. Nganong cheerful naman ka? Because you have Ruach HaKodesh. Sa una, muhatag ang mga tao, bugat sa ilang buot mo na gitagaan og 10%, bahalag bugat sa imong buot, hatag. Kaya nga naman, wala mo man si Ruach HaKodesh. Muhatag sila sa unang panahon, walay kalipay, paghinang bugay pa. Karon na naman si Ruach HaKodesh. Dili na ka obligado pinaagi sa imong kaning pogsanay. It is because you understand that you need to give. You need to give. Prinsipyo ni tanan, para ni kaninyo ang atong paghatag, this is for the sake sa ato ang ugma. Wala tanang hatag para mo please si Pastor Bob, but si Lord ma-please. Karon, nigasto mi sa CR. Bag-o na ang bowl ninyo din haron. Kaya dili ko gusto maggamit mo anak, kay nga naman, ayaw lang. Dili lang ko gusto mo gamit mo diha. Kana, bag-o na iyang bowl, ilisa na to nagbaldi o kabo. Then, nasubo kayo ko, kaya wa ko nagdahom, na dili mo kahangad. Kay, kanang magong kasilyasan na, daghan kay kabwebs. Wala ko nag-expect nga di mo muhangad nga hugaw. Kamuro ba gagamit ana no? Now kana palang maintain na ninyo og limpyo. Akong hangyo ninyo, pangayo lang mo og brush, please limpyuhi inyong bowl. Gilisa na mo namo ng bowl, orange lang kaayo kay nagtuo ko nga naay pagka-orange na. So anyway, orange. At least dili kaayo maklaro ang tai. So, in other words, pero ginahanglan ninyo limpyuhan. And that's the reason why nga mo anhita para mo limpyo because we are family. And then, ayaw mo galain nga ng limpyo mo. Ayaw mo galain nga ng limpyo mo. Maskin ana na lag-brush, kung di ka gusto mahago ang imuhang nerves o imong muscle, ana lang sa brush, limpyuhi. Kumplituhan na to na, kabalo mo mubo-ubo, hangad-hangad, pag gamay kung na time. Wow ninyo ng cobwebs. Kay mahulugan mo lawa-lawa sa iyong ulo, mga higala. So muna mga kaigsuunan, kana mo nang gilisan, please help us. Help us to maintain the cleanliness ani na area. Ha? Niagas na ang tubig permi. So dako among gasto ana, nakagasto mi og 10,000 just to fix everything.
So karon, asa man inyong offering? Mangayo mong listahan kung pilay akong nadawat diri. Maintenance lang aning simbahan, it is not joke. Una sa tanan, food. Mahal ng isda ni Pastor Bob. Demand nag 500 ang kilo, mga higala. Tapos, si Sister Malo, tanawa, pangutana. So, kinahanglan ako mo pagawas para makakaon mi. Nga dapat, para na sa congregation, nga enough food that we eat. Dapat lami o mahal among palit. Pero wala ako nagreklamo, ana. Ako lang balik sa inyo, ha. Kay basin sa feeling ninyo, kana inyo ginabutang dinhi, dako ang offering ni Ma'am Doti, dili na dako. Salamat sa inyong mga paghatag, pero ayaw mo pangandak sa inyong kusog o sa inyong kwarta. My goodness, wala gani nga, mo pa na inyo karon taman pamudiha. Nagtuo mo nga, blessed na kayo mo. Yes, you're blessed, but wala pa'y fullness. I'm telling you, the best, wala pa naabot. Wala ko'y problema kay blessed mo, but you are not that blessed because you are limited. Makita man na nako ba, limitado inyong paghatag, limitado ang inyong gugma, dinhini mo base sa inyong pastor. Limitado gali na pasabot. Kana inyong nadawat, wala pa na, di pa na mao. Kaya naapay dapat na lami, o gwapo, o kuyaw, o amazing blessing. Sa tinuod lang, mabase na ko na binagi sa inyong attitude, sa inyong hinatagan, inyong paghatag og time. Nagtuo mo nga anak na mo ka-blessed? Yes, salamat, you're blessed. But dili pa, anak ka-blessed. Kung ako yung mo assess. Because according to the word, you will know them by their fruit. Klaro, makay na. Ug ako, excited ko sa mga tao nga nag-give cheerfully na walay reklamo. Lahi man ang ginabayaran, lahi po nang kapuyan ko na sige panawag. O, alin na din. No, di na mo kadungog sa kuha. Manawag. Except, nga naa kanunay nga naa dinhi, nga kabalo ko, ako ginang ibalik ang ilang labor. Kana, manawag ko sa ilaha. Pero kanang manghangyo ko, di nako. No way. Because tiguang na mo, uy. My goodness, dugay na ta nagkuyog. Anyway, gusto ko mo tanaw ani akong gisulti. Ha? Gusto ko mo tanaw ana. So ako, igor ako nagpa-remind. Okay? Kay ayaw mo pangandak ka ng basket kadag hatag-hatag mo. Bisan pagtanaw ninyo sa mo aga biyahe mi pirmi, obligado mo magpakaon na mo. Not unless kung ato na ning undangon. Not unless undangon na nato ni. Kay dili man may pasagdan ni Lord. Daghan kaayo mga open nga pwede ablihan ni Lord sa amuhang kinabuhi. Okay? Manaingon ko, ayaw mo pangandak na nakahatag mo. Kay you cannot outgive the Lord. You cannot outgive. Maulaw ta. Nga mangandak ta, magpakaulaw ta, manghinambog ta kung sa atong natunol, kung sa atong gibutang diha. Excuse me, maulaw mo diha. Muna ako, kasabot kay ko, nga wa pagid mo naka-take off. Salamat sa mga blessing, kay naaman mo gitanom, pero that is not the best if I will assess you. Naapay maayo o gwapo o amazing mahitabo sa inyong life. Take it from me. Allow Him to open the door for you. Kaya kung dili mo, kung kusang mura po, limitado ninyo, limitado inyong hatag, limitado, kaya feeling blessed sa kanya sa Ma'am Doti. I'm telling you, ayaw gid mong tanaw. Dapat mo bless ko sa mga taong wala naglisod sa tinuod lang. Kaya kung mag-bless ko sa mga taong galisod, dili gamay ra akong ma-harvest 10%. Mo bless ko sa mga taong galisod, ang akong ma-harvest 10%, tenfold lang. Pero kung mo-bless ko sa maayong ground, I will be harvesting 100 folds. Muna ayaw mo kumpiyansa. Every time mo bless mo sa mga taong blessed, 100 folds yung makuha.
Pero mohatag mo kay tungod kay luoy, naamon mo'y makuha, but 10 folds lang. Muna, mo bless mo sa mga taong blessed. Ayaw mo pag-bless ka lang, feeling ni mo nga, luoy mang good. Naaga po kay harvest, 10 folds. But for you, I want more favor from the Lord para sa imuha. I want more blessings from the Lord para sa imuha. I want more favor from heaven para sa imuhang kinabuhi. Busa nga ayaw o gulat nga kami mismo mo ko-assess na nga murag pagkagayod. Muna ayaw mo kumpiyansa kung unsa imong nahimo, ayaw mo panganda kung unsa imong nahatag, ayaw mo panganda kung unsa inyong effort ka nahatag. Please, you are not doing that for us, but you are doing that for the Lord. Siya ang tuburan sa tanan. Siya ang tuburan sa tanan. Siya ang imuhang kaambag. Siya lang ang nakabalo. Then, the moment manawag ka niya, He will honor that. Because kabalo siya, nga wala kay tihik-tihik every time you give. It's not only money, but it is your time, it is your love, it is your effort, it is your whatever. Are you listening? Yes. Suko mo sa ko, ah? Suko mo? Dili na lang pwede mo suko. Salamat. Salamat. Salamat kaayo. Okay? Para na sa inyong kaayuhan. And that's the reason why you expect more from the Lord. Dili pwede nang kanang tawag ini. Kanang unsa inyong makuha ni Ma'am Doti ug ni Pastor, ayaw. Ayaw. Kay ako man nag-i-assess bagyo, nahuna man ta mo ba? Sukad sa una nga nagkita ta. Lahi ra kaayo mo oy. Kay sa una, bless mo oy, pero di pa na mao. Dili pa. Layo ra kay to sa una oy. Kay kung wala pa ta nag-ila, o wala pa niyo na ila-ila si Adonai, kay pinaagi man gyud sa pulong mo na usab. O it so happened kami ang gipadala ni Lord sa inyong kinabuhi. Kung wala mo na mati, dili gyud mo main aron ron. I'm telling you. Kay daghan kaayo mga professionals. Naay mga profesyon nga hantud karon walay balay. Nagarenta pa hantud karon. Pero kamo, look at you. You have your own house. Kaning mga taga-Waryo hapit na. Dili Waryo. Dili ko musulting taga-Waryo mo, taga-langit man mo no. Pero kamo, din ha, hapit na. Ayaw lang mo. Nauban sila na, nakanataytulan na. Pero most of them, naana mo'y balay. Palagpakan na to na. With title. Daghan kay professional nga hantud karon, garenta pa. Muna ito pasalamatan po, di pa na mao. Ayaw mong settle ang balay-balay o title lang. Daghan pa ang pwedeng lami, amazing things nga moabot sa inyong kinabuhi. Amen. Honor the Lord. Kaya balo ka nga, nag-honor ka ni Lord kung i-honor ninyo ang inyong leader. Now, wala may laing leader ninyo. Kaniman inyong leader, asawa sa iyong pastor. Kung inyo kung tanaon, kuy, magdita man ang bayhana na. Say, tanawar ko na siya, arty na, daghanag kwarta. Yes, kaya nga naman di. Bot mo. Ah. Pastor Bob, bot mo. Ah. Kung si Pastor Bob, bless. Ayaw mo undag bless sa inyohang mga sa imong pastor. Ayaw mo bless ug higugma namo, ayaw bless. Ayaw mo undag higugma sa mo, ah. Ayaw. Kay the Lord would honor that. Ipadala mi sa inyong life. Wala mo'y choice, ana. Wala mo'y choice. Kay kami ang ipadala. Wala mo ko'y choice. Kamo ang ipadala sa amo ang life. Kay ngano? Ha? Makasulti ba ng uban nga, mga dato na sila, muna bless. Wala gyud makasulti. Lipay kay ko ana, nga kamo lang ang ipadala sa amo, gikan mo sa squatter. Mga tao mo nga feeling sa uban nga wala na. May na lang kay kamo, kay kung dato pa mo tanan nga gikan mo sa dinhiya, maingon na wala na kanang sakyanan gikan na sa offering, may na lang. So salamat gi Lord. Mala sila makaingon nga lahi ra mo. Kamo naangat mo. Amen? Amen. Naangat mo gikan sa squatter, naangat mo kung asa mo gikan, and then di pa na mao. Naapay dako nga mahitabo nga maayo sa inyong life. Amen.
Palakpakan si Yeshua. Amen. Let's all stand and give. Di na ko magsulti.